Sa dami naman ng babaeng magugustuhan mo, bakit sa babaeng negrita pa na yon, ha? Lola naman, hindi naman ganun kaitim si Desiree. Nakita ko na dati ang babaeng yon. Hindi rin naman nahiya na ikaw pa ang napiling gustuhin niya. Lola, kaya lang ako nagpunta rito para imbitahan kay sa kasal namin at hindi para pakinggan ng panlalait niyo sa kanya. Hindi man tayo galing sa mayamang pamilya. Itinaguyod naman kayo ng mga magulang ninyo para makapagtapos ng pag-aaral. Tapos ang pipiliin mo lang nakasamahin isang tulad lang ni Desiree. Oh, wala naman po ang problema sa mga magulang ko eh. Sumang-ayon naman po sila sa plano ko. Dapat sa akin ka muna nagpaalam, hindi sa kanila. Ako naman ang nagpalaki sa inyong magkakapatid nung mga panahon na nasa abroad na sila. Kaya nga po nandito ako eh. Paano kung hindi kita payagan sa plano mo, ha? Lola naman, nakahanda na po ang lahat. Sana nga hindi ka nagkamali sa desisyon mong pakasalan ng babaeng yon, Edgar. Huwag mo na ring asahan na pupunta ako sa kasal ninyo. Hanggang sa magpantay ang mga paa ko, hindi ko matatanggap si Desiree sa pamilya natin. Sadyang may mga tumanda na walang pinagkatandaan dahil sa ugali na pagiging mapanlait sa kapwa. Akala mo kung sino walang kapintasan kung tingnan ng dumi ng iba. Lahat ng masamang gawain sa kapwa, laging may katapat na parusa. Kung ano ang ginawa, mas doble ang balik nito. Magandang araw, Miss Gwen. Ako po si Desiree. May asawa at 2 anak. Tubong Pampanga po ako. May gusto po akong ibahagi sa inyong channel na nangyari sa akin noon na may kinalaman sa kulam o barang. Sana po mapili niyo ang aking sulat. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Oh, Lola, kayo po pala. Tuloy kayo. Bakit ba ang kalat ng bahay ninyo? Oh, Nasaan ba ang asawa mo? ay 3 araw na po siyang wala rito sa bahay eh. Saan ba nagpunta si Desiree? Umuwi po muna sa kanila. Kasi may sakit po yung nanay niya eh. Sana man lang naglinis muna siya bago umalis dito sa bahay ninyo. Naglinis naman po siya, kaya lang sadya po talagang maalikabok dahil harap ng daan ng bahay namin. Kailan ba ang balik niya? Baka abutin pa po ng 1 linggo eh. Ano? Ha? Ang tagal naman yata. Sino nag-aasikaso sa'yo? Kaya ko naman po ang sarili ko. Halos sa gabi lang naman po ako nandito eh. Wala bang pwedeng magbantay sa nanay niya doon? Pamilyado na siyang tao Dapat alam niya kung sino ang prioridad niya. Wala na pong pamilya ang nanay ni Desiree. Siya na lang po ang inaasahan ng nanay niya. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan na kaya siya inampon ng nanay niya dahil wala na yung pamilya. Kaya nga po tumatanaw din ng utang ng loob ang asawa ko. Gayon rin lang na mag-isa ka lang dito. Mabuti pang sa bahay ka na muna. Naku, hindi na po Lola. Dito na lang ako. Ayoko pong makaabala sa inyo. Ngayong wala ang asawa mo, baka kung ano-ano na lang ang kinakain mo rito. May pagkain naman pong hinanda ang asawa ko bago umalis. Iniinit ko na lang. Naku, huwag ka na nga mga tuwiran pa. Sumunod ka na lang sa akin. Sige na nga po. Sumunod ka na lang sa bahay. Ihahanda ko na ang hapunan. Mabuti na lang maunawain si Edgar at pinayagan niya ako umuwi muna dito sa amin. Dito lang naman sa kabilang barangay ang bahay ng kinikilala kong ina. Kasama ang anak ko, ilang araw na kaming nandito. Oh, Nay, bakit po kayo bumangon na? Lalo lang akong manghihina kung lagi akong nakahiga. Ayos na po ba ang pakiramdam ninyo? Grabe ang pag-aalala ko sa inyo lalo na nung nagdedeliryo kayo. Huwag ka nang mag-alala sa akin, anak.
Salamat nga pala sa pag-aalaga mo sa akin. Hindi niyo po ako kailangang pasalamatan, Nay. Tungkulin ko po na alagaan kayo sa panahon na may sakit kayo. Alam mo anak, hindi talaga ako nagkamali sa pagpapalaki ko sa'yo. Baka po nagugutom na kayo. Ikukuha ko po kayo ng lugaw. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakaramdam ng gutom. Kahit po hindi kayo nagugutom, pilitin niyo pa rin pong kumain para po bumalik ang lakas ninyo. Siya, sige. Ayoko naman na tumagal pa ang pagkakasakit ko. Baka kailangan nyo na rin na umuwi ng apo ko. Naiintindihan naman po ni Edgar na mas kailangan po ninyo ako. Nasaan nga pala ang apo ko? Naglalaro po kasama ang mga bata sa labas. Hindi naman po sila lumalayo eh. Sabik din po kasi siya sa kalaro. Bakit ha? Wala ba siyang nakakalaro sa inyo? Meron naman po. Kaya lang lagi pong pinagagalitan ni Lola Francisca. Kaya po natatakot na ring lumabas. Nako, hindi pa rin pala nagbabago ang matandang yon. Ganun na daw po yon kahit noon pa, sabi ni Edgar. Maiba ko anak. Hanggang ngayon ba pinagsasalitaan ka pa rin niya ng hindi maganda? Nasanay na po ako. Tsaka umiiwas na lang po ako sa kanya. Alam ko anak na nagtitimpi ka lang na hindi masagot ang lola ng asawa mo. Tama naman yon. Dahil nasa poder ka nila, kahit na nasa katwiran ka pa, posibleng ikaw pa rin ang lalabas na masama. Opo, alam ko naman po yun. Hindi naman po ako pinababayaan ni Edgar. Lagi niya po ako pinagtatanggol. Alam ko, kaya hindi ako masyadong nag-aalala sa inyo ng apo ko. Gusto ko nga po sanang nandun kayo sa bahay. Kaya lang, baka may masabi po si Lola Francisca. Nako anak, wag mo na akong alalahanin dito. Kaya ko ang sarili ko. Kayo na lang po ang meron ako, Nay. Kaya hindi niyo maiaalis sa akin ang mag-alala. Ganoon din ako anak. Pero dapat masanay ka na hindi sa lahat ng oras nasa tabi mo ko. Dahil may sarili ka ng pamilya. Sila na dapat ang prioridad mo. Bago kami umuwi sa amin, siniguro ko munang magaling na si Inay. Babalik na nga rin daw siya sa trabaho niya. Katiwala pala si Inay sa tindahan ng ukay-ukay malapit sa tinitirhan niya. Pagka-uwi naman namin, nagpahinga lang ako sandali at hinarap ko na ang paglilinis ng bahay. Habang nasa kusina nga ako, bigla namang dumating si Lola Francisca. Oh, kailan pa kayo dumating? Kani-kanina lang po. Kumusta naman ang nanay-nanayan mo? Okay na po siya. Halos 1 linggo rin kayong nawala ah. Kaya itong bahay ninyo, pwede nang tamnan ng kamote sa dumi. Kaya nga po, inuumpisahan ko ng maglinis. Unahin mo muna yung harapan ng bahay ninyo. Tingnan mo, maliban sa tataas na ng damo, tambak din ng basura. Hindi ka ba nagtapon ng basura bago ka umalis, ha? Hindi pa po kasi dumadaan ng truck ng basura nung umalis kami. Hindi rin po siguro naasikaso ni Edgar. Hindi talaga maaasikaso ng apo ko yan dahil may trabaho. Para ka namang hindi nag-iisip pa. Sige po, La. Uunahin ko po muna ang labas. Hindi ka ba marunong maghalaman? Hindi po kasi ako nabubuhay ng halaman. Kaya ang pangit ng harapan ninyo Wala man lang kabuhay-buhay. Kaya nga po, alaga ako sa linis dahil hindi ko nga po matamnan ng mga halaman. Ano lang ba ang kaya mong gawin, ha? Marami naman po, La. O siya, unahin mo muna ang labas. Mamaya babalik ako para tignan ko kung malinis na. Tumango lang ako habang nakatingin sa kanya. Nang makaalis ang matanda, lumabas na rin ako. Sa may kusina ako dumaan para kunin ang walis at dustpan. Hindi naman talaga ganun kadumi ang harapan namin. Gusto lang sigurong may maipula na naman sa akin si Lola. Oh, La, bumalik na po pala kayo.
May kailangan po ba kayo? Nalinis ko na po yung harapan ng bahay namin. Nakita ko naman. Ano bang ginagawa mo? Nagluluto na po ako ng hapunan namin. Adobo ba yung niluluto mo, ha? Bakit ang daming sabaw? Maiigarin po yan mamaya. Medyo matigas po kasi ang karne kaya dinamihan ko po ng tubig. Marunong ka ba talagang magluto, ha? Oo naman po. Mukhang hindi masarap ang ulam na yan. Mabuti kinakain ng apo ko ang luto mo. Kinakain po niya. Katunayan niyan paborito po niya ito. Kaya pala ang payat ng apo ko eh. Siguro konti lang ang nakakain niya. Ganun naman po talaga ang katawan ng apo ninyo. Ako nagpalaki sa apo ko. Kaya alam kong hindi siya ganun kapayat dati. Hindi na lang ako kumibo para hindi na humaba ang usapan namin. Hindi rin naman kasi siya nagpapatalo. Ilang sandali pa, umalis na rin ang lola ng asawa ko. Nakaluto na rin ako nang dumating si Edgar. Okay na ba si Nanay Esther nung iwan nyo? Oo, magaling na siya. Medyo nangayayat nga lang dahil hindi makakain. Ganun talaga, may sakit. Nawawalan ng ganang kumain. Ayos ka lang ba dito nung wala kami? Oo naman. Nung malaman nga ni Lola na wala kayo, sa bahay na lang niya ako pinapakain ng hapunan para hindi na ako magluto. Nandito nga kanina ang lola mo. May sinabi na naman ba siya sa yung hindi maganda? Sanay na ako sa lola mo. Wala na sa akin yun. Alam ko na sumasama rin ng loob mo. Habaan mo pa sana ang pasensya mo sa lola ko, ha? Oo naman. Balang araw, tatanda rin tayo. Napakalawak talaga ng pangunawa mo. Tipid ng ngiti lang ang isinukli ko sa kanya. Si Edgar naman iniba na ang usapan. Habang nagkukwento siya tungkol sa trabaho niya, tuloy lang ako sa pagkain ko habang nakikinig. Swerte ng mga kasama ko na napili ng boss naming hapon. Sila ang ipapadala sa Japan. Di ba sabi mo, matatagal na sila sa kumpanya. Kaya siguro sila ang pinadala. Yun nga siguro ang dahilan. Masaya ako, lalo na kay Mandy, yung kabady ko sa trabaho. Mabait kasi siya at masipag naman sa trabaho. Baka may susunod pang ipadadala at kasama ka na sa mapipili. Yun nga ang pinag-uusapan kanina eh. Umaasa din naman ako dahil kayo ng anak natin ang iniisip ko. Baka nga raw meron pang isusunod na ipapadala. At kung hindi ka man mapili, ayos lang yun. Ang mahalaga nakakaraos naman tayo sa araw-araw. Alam ko naman yun. Kaya lang may pangarap kasi ako para sa anak natin. Kung ipagkakaloob sa atin, ibibigay ng Diyos ang kahilingan mo. Kahit sumasapat naman ang kita ni Edgar sa pangangailangan namin, hindi naman kami makaipon. Ang sobra kasi sa sahod niya, inaabot pa niya sa Lola Francisca niya. Ang totoo niyan, silang 4 na magkakapatid ang nagbibigay sa matanda. Kahit may sarili-sarili na silang pamilya. Ang lola kasi nila ang nag-alaga sa kanila noon. Kaya tumatanaw sila ng utang na loob sa kanya. Saan po kayo nagpunta la? May kinausap lang ako sa labas. Nag-asawa na pala si Lily. Yung napangasawa maliban sa kargador lang, mukha pang kapre sa sobrang itim. Naku, grabe naman po kayo. Nakakita na po ba kayo ng kapre? Oo naman! Ha? Nung bata pa ako. Maliban sa maitim at malaking tao, amoy anghit pa Naku, at tabako gaya ng asawa ni Lily. naku, hindi naman po kayo makikisama eh. Kaya hayaan nyo na lang. Sinasabi ko lang naman sa iyo. Yung si Lily, malabo na yata ang mga mata eh. Hindi man lang humanap ng mukhang tao. Naku, lahat naman po na makita nyo, nilait nyo na. O bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Kahit po ba totoo eh, mabuti pong itikom nyo na lang yung bibig nyo. Sino ka naman para utusan ako, ha? Inaalala ko lang naman po na baka mapaaway na naman kayo. Hindi na po maganda sa edad nyo na nagkakaroon pa ng kaaway. Ha? Wag mo na akong pangaralan pa.
Ano nga bang ginagawa mo rito? May kailangan ka ba sa akin, ha? Magbibigay lang po ako ng ayuda sa inyo. Mabuti ka pa. Hindi ka nakakalimot. Ang iba mong kapatid hindi na nagpaparamdam sa akin. Ay, nakalimutan ko nga palang sabihin sa inyo. May problema po si Kuya Rodel sa pera eh. Si Yula naman po, pinatigil muna siya ng asawa sa trabaho. Kaya po panandali ang naputol ang sustento nila sa inyo. Gipit din po si Elaine eh. Naku, baka dahilan lang nila yan. Bakit hindi nila ako diretsahin kausapin? Baka po nahihiya sila sa inyo. Ewan, nasa na nga pala ang ibibigay mo, ha? Eto po. Bakit ito lang? Ha? Ang liit na nga ng ibinibigay mo. Binawasan mo pa ngayon. Ella, lumalaki na po ang pangangailangan ng pamilya ko eh. Nahihiya naman ako sa asawa ko na maliit lang ang naiintrega kong pera sa kanya. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo Hindi ka pumili ng babaeng madiskarte. Ang pinakasalan mo yung tamad at gusto lagi nang nasa bahay. Ako po ang may gusto na sa bahay lang si Desiree at alagaan ang anak namin. Kahit yan pa ang sinabi mo sa kanya, sana naman makaramdam siya na kinakapos na kayo. Gusto nga po niya magtrabaho kaya lang pinipigilan ko. Alam ko namang pinagtatakpan mo lang ang asawa mo Ayaw mo pang aminin na sadya talagang tamad si Desiree. Lola, sana naman tigilan niyo na ang pagsasalita ng hindi maganda sa asawa ko. Nasasaktan din po ako eh. Kahit anong kumbinsi ko sa sarili ko na tanggapin ang asawa mo, hindi ko mapilit. Wala talaga akong amor sa babaeng yon. Kaya wag mo nang ipilit na maging mabait ako sa kanya dahil hindi yon mangyayari. Nang makabalik si Edgar, kapansin-pansin ang pagiging matamlay niya. Sumagi sa isip ko na baka may pinagtalunan na naman sila ni Lola Francisca. Nito kasing mga nagdaang araw, napapadalas ang pagtatalo nila dahil sa pagsaway ng asawa ko sa ginagawa ng matanda. Hindi siguro naging maayos ang pag-uusap ninyo ng lola mo. Hindi nga. Nag-aalala tuloy ako kung sakaling madedestino ako sa malayo eh. Huwag mo kaming alalahanin ng anak mo. Wala naman sigurong gagawing masama sa amin ng lola mo. Tatapatin na kita. Hindi ka talaga niya matatanggap kahit anong gawin mo. Wala na nga tayong magagawa sa bagay na yan. Kakausapin ko na lang yung bisor namin na kung maaari, hindi ako isama sa madidestino sa ibang lugar. Baka naman malagay sa alanganin ng trabaho mo. Hayaan na lang natin. Sigurado ka ba na ayos lang na maiwan kayong mag-iina dito sa bahay na ito? Oo naman. Tsaka matalas lang naman magsalita ang lola mo. Pero kahit kailan, hindi naman niya ako pinagbuhatan ng kamay. Oo nga. Siguro walang basihan ng pag-aalala ko. Meron nga pala akong sorpresa sa'yo. Ha? Kahapon ko pa nga sana to sasabihin Kaya lang, gusto ko munang makatiyak. Anong sorpresa yun? Sabihin mo na. Magkakaroon na ng kapatid si Aya. Ha? Talaga? Oo. Ano ba? Ibaba mo nga ako. Huwag kang umikot. Nahihilo ako lalo Pasensya ka na. Sobrang saya ko lang kasi. Sa wakas, masusundan na rin ang anak natin. Tiyak na matutuwa si Aya. Magkakaroon na siya ng kapatid. Maraming ang nagsasabi na sabik na nga daw sa kapatid si Aya. Kaya nga, tuwang-tuwa siya sa kapitbahay natin na may baby Ingatan mo sarili mo ha. Ayoko na kapag wala ako kung ano-ano ang ginagawa mo dito sa bahay. Akala mo naman ang bigat ng gawain ko dito sa bahay. Tsaka, baka gaya nung ipinagbubuntis ko si Aya, hindi rin ako maselan. Baka pahiwatig na rin to na hindi ko dapat tanggapin ang madestino sa malayo. Diba, sabi mo, ang madedestino sa ibang lugar, tataasan ng sahod. Sayang naman yun. Alalahanin mo, kailangan natin mag-ipon. Oo, sa bagay nga. Tsaka tuwing Sabado ng gabi, nandito naman ako. Kaya tama na ang pag-aalala mo. Naisip ko bigla,
Baka bumait na bigla si Lola Francisca kung malalaman niya na magkakaapo na uli siya. Tipid lang akong ngumiti. Duda kasi ko sa sinabi ni Edgar na matutuwa ang lola niya. Kahit kailan kasi, hindi nagpakita ng amor sa anak namin si Lola. Kaya nga malayo ang loob ng bata sa kanya. Noon ngang pinagbubuntis ko pa lang ang anak namin, madalas kong mahuli ang matanda na masama ang tingin sa tiyan ko. Dahil magkakaroon na ulit kami ng anak ni Edgar, nagdesisyon siyang itigil ang pagsuporta kay Lola. Meron naman kasi siyang pensyon na natatanggap kada buwan. Ano ka mo? Ititigil mo na ang pagbibigay sa akin? Gumaya ka na rin sa mga kapatid mo. Hayaan niyo po munang ipaliwanag ko sa inyo ang dahilan ko. Ano pa? Kahit ano pa ang dahilan mo, hindi ko rin naman matatanggap. La, buntis po si Desiree. Ano? Yan po ang dahilan. Buntis na naman siya. Opo. Akala ko dahil hirap kayo sa buhay, wala na kayong balak sundan ng anak ninyo. Wala po sa plano namin yan. Siyempre po, gusto rin namin bigyan ng kapatid si Aya. Hindi rin kayo praktikal sa buhay. Lalo na yung asawa mo. Ang alam lang, bumuka ka. Lola! Totoo naman, di ba? Buti sana kung maganda ang lalabas ninyong anak. Sigurado naman akong kamukha na naman niya. Tingnan mo yung anak ninyo, Negrita. Lola, tumigil na kayo sa panlalait niyo sa mag-ina ko. Ay, wala kang karapatan na patahimikin ako. Apo lang kita, Edgar. Sa dami kasi ng pwede mong pakasalan, ang Desiree na yun pa, na ampun lang naman at nagtatrabaho sa isang club. Hindi mo nga alam kung anong klaseng pamilya ang meron siya eh. Waitress lang po si Desiree doon at walang masama sa naging trabaho niya. Ha! Natural na yun ang sasabihin niya sa'yo. Ikaw naman naniwala agad sa babaeng yon. Kahit ampun lang po ang asawa ko at kahit ano pa ang nakaraan niya, wala po kayong karapatan na laitin ang pagkatao niya. Kayo nga po linggo-linggo nasa simbahan pero laging nasa labas para pagchismisan ang buhay ng iba. Pero kahit kailan, wala kayong narinig sa asawa ko. Dahil sa babaeng yon, natuto ka ng sumagot sa akin. Patawarin niyo ako. Napuno na rin po ako sa inyo. Ilang taon na rin pong nagtiti sa inyo ang asawa ko. O sige, kampihan mo ang babaeng yon kesa sa akin na nag-alaga sa'yo mula bata. Inalagaan niyo man po kami. Alam ninyo na may kapalit ang pag-aalaga ninyo. Kahit kailan po, hindi naman nagkulang sa inyo ng pagpapadala mga magulang ko. Wala ka rin pinagkaiba sa mga kapatid mo. Mga walang utang na loob. Mahal po namin kayo ng mga kapatid ko. Kaya nga po hanggat maaari nagbibigay kami sa inyo. Pero sana naman, maisip niyo rin na pamilyado na kami. Marami naman paraan para maibalik namin sa inyong utang na loob Umalis ka na. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Lola, nakikiusap po ako sa inyo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Umalis ka na! Layas! Kung hindi kinatuwa ni Lola Francisca ang pagbubuntis ko, kabaliktaran ni Inay. Isang araw na dinalaw ko siya, walang pagsidlan ng tuwa niya. Gaya ni Edgar, marami din siyang bilin sa pinagbubuntis ko. Ano nga pala ang reaksyon ng lola ni Edgar? Hindi po siya natutuwa. Alam mo anak, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatagpo ng ganoong klaseng matanda. Wala po ba talaga siyang katulad, Nay? Wala anak. Kahit ilang beses pa lang kami nagkita ng lola ng asawa mo, alam ko na agad na maitim ang budhi niya. Maitim talaga, ha? Totoo naman kasi anak Kahit hindi ka masyadong nagkakwento tungkol sa kanya, alam ko na hindi maayos ang pagtrato niya sa'yo. Mabuti na nga lang at hindi niyo siya kasama sa bahay. Hindi naman po talaga papayag si Lola Francisca na magsama kami sa iisang bubong. Anak, kapag may ginawa sa'yo ang matandang yon, ha? Huwag kang mag-aatubili na magsumbong sa akin. Matalas lang naman po siya magsalita, pero hindi naman po siya nananakit. Subukan lang niya nasaktan ka.
Ako ang makakalaban niya. Ang tapang talaga ng nanay ko. Hindi ako anak papayag na apihin ka ng ibang tao. Kahit lola pa siya ng asawa mo. Alam ko naman po na kahit ampun niyo lang ako, handa niyo pa rin po akong ipagtanggol. Maiba nga pala ako, anak. Kailan ang lipat ng asawa mo? Sa 1 linggo na po. Paano ang titiran niya? Libre lang sila ng tirahan. Ang sagot lang po nila, pagkain. Yun nga lang, lingguhan ang uwi niya, tama ba? Yun nga po ang balak niya. Ay baka anak gusto mong dumito muna kayo ng apo ko. Alam ko po na nag-aalala kayo sa amin. Pero ayos lang po kami sa bahay. Kung ayaw mo dadalawin ko na lang kayo lagi ng apo ko. Sige po, Nay. Matagal-tagal na rin po kayong hindi nakakapunta sa bahay. Hapon ng alis ni Edgar papunta sa tutuluyan nila. Meron namang maghahatid sa kanila ng mga kasama niya. Umaga pa lang, hinanda ko na mga dadalhin niyang gamit. Ilang oras pa nga lang nakakaalis ang asawa ko. Dumating naman si Lola Francisca. Sanay na ako sa kanya na basta na lang pumapasok sa bahay namin. Nasaan si Edgar? Hindi po ba nagpaalam sa inyong asawa ko na madedestino na po sila sa ibang lugar? Ngayon na po siya umalis. Alam ko na madedestino siya sa ibang lugar. Pero hindi ko alam na ngayon na siya aalis. Akala ko po nagpaalam siya sa inyo. Siguro hanggang ngayon masama pa rin ang loob niya sa akin. Ano po ba ang pinag-awayan ninyo? Hindi mo alam kung ano? Wala po kasing binabanggit sa akin si Edgar. Dahil sa'yo, ano pa ba? Po? Bakit naman po akong dahilan? Mula nang dumating ka sa buhay ng apo ko, lagi na lang kami may pinagtatalunan. Hindi ko naman po intensyon na pag-awayin kayo. Sa palagay mo maniniwala ako sa'yo, ha? Hindi ko po kayo pipilitin na maniwala sa akin. Hanggang ngayon palaisipan pa rin sa akin kung ano ang nagustuhan sa'yo ng apo ko. Wala naman ako nakikitang maganda sa'yo. Mas maganda sa'yo ang dating girlfriend ni Edgar. Hindi lang naman po itsura ang batayan para magkagustuhan ng dalawang tao. Ibig bang sabihin, maganda ang ugali mo? Hindi man po perpekto ang ugali ko. Alam ko po sa sarili ko na wala akong inaapakang tao. Parang may laman yata yung sinasabi mo Wala po, Lola. Itong tandaan mo kahit magkakaanak pa ulit kayo ng apo ko, pwede pa rin kayong maghiwalay. Ano po ba ang dahilan kung bakit hindi niyo pa rin ako matanggap? Ayaw ko talaga sa'yo. Kaya wag mo nang subukan na hulihin ang loob ko. Sa pagtrato po ninyo sa akin mula noon, wala na po akong balak na huliin ang loob ninyo. Tanggap ko na po na hindi ninyo ako magugustuhan kahit kailan. Ilang araw ko nang napapansin na lagi may kotse sa tapat ng bahay ni na Lola Francisca. Alam ko na hindi yun sa kapatid o kamag-anak nila. Dahil siguradong babanggitin sa akin ni Edgar kung may bisita ang lola niya. Minsan, nasa labas ako at nagsasampay ng mga nilabhan kong damit. Nang dumating na naman ang kotse, para akong namatanda sa nakita kong bumaba sa kotse at salubungin ito ni Lola Francisca. Siguro, nabalitaan mo nang bumalik na si Camille dito, no? Opo, siya pala ang lagi ninyong bisita. Ganun kami kalapit sa isa't isa ni Camille. Kung hindi ka nga lang umeksena sana sila nagkatuluyan ng apo ko. Di sana magaganda ang naging anak nila. Bago pa po kami nagkakilala ni Edgar, wala na po silang dalawa. Mas pinili ni Camille ang karir niya. Kung hindi ka nga lang sana dumating, magkakaayos pa silang dalawa. Palibhasa kasi, atat ka rin sa apo ko. Para makatiyak na hindi na siya makakawala sa'yo, nagpabuntis ka agad. Alam po ng Diyos na hindi totoong ibinibintang ninyo sa akin. Pinalalabas mo bang sinungaling ako, ha?
Hindi naman po kasi totoong inaakusa ninyo sa akin eh. Malinis po ang konsensya ko. Bastos ka! Talagang pinaninindigan mo yung sinasabi mo? Ha? Halika rito! Aray! Lola! Huwag niyo pong hilahin ang buhok ko! Dapat lang sa'yo yan! Lola! Malakas-lakas pa nga lang sana ako. Kinalbo na kita! Baka po nakakalimutan ninyo na buntis ako! Oras na may masamang mangyari sa amin ng anak ko. Kayo ang mananagot kay Edgar. Aba, nananakot ka pa talaga. Sige, magsumbong ka. Hindi ako natatakot kahit sino sa inyo. Tuluyan nang nalaglag ang mga luha ko nang ako na lang ang naiwan. Pagkatapos kasi kong pagsalitaan ng masasakit ni Lola Francisca, pumasok na siya sa bahay niya. Hanggang makapasok ako, tumutulo pa rin ang luha ko. Nang may kumatok nga sa pinto, nag-alangan pa akong buksan at baka kasi bumalik ang matanda. Nang hindi tumigil ang mga katok, napilitan na rin akong buksan yun. Anak, bakit ang tagal mong buksan ang pinto? Akala ko naman tuloy walang tao. Teka, umiiyak ka ba, anak? Nay! Anong nangyari sa'yo, anak? May masakit ba sa'yo? Dadalhin kita sa ospital. Wala pong masakit sa akin, Nay. Ha? Bakit ka umiiyak? Tinakot mo naman ako, anak. Wala po, Nay. Ganito lang po siguro ang buntis. Teka nga muna. Huwag kang magsinungaling sa akin. Kilala kita. Alam kong merong kang ayaw sabihin. Malakas ang kutob ko na may kinalaman ng lola ni Edgar. Magtapat ka sa akin. Dahil nga po sa kanya, nagkasagutan po kasi kami kanina eh. Nagawa pa niyang hilahin ang buhok ko. Nagawa niya yun sa'yo? Alam niyang buntis ka? Talaga bang tumanda na siya nang walang pinagkatandaan? Nasagot ko nga po siya sa unang pagkakataon eh. Tama lang ang ginawa mo, anak. Huwag kang papayag na apihin ang matandang yon. Ano naman ba kasi ang problema niya at nagawa niya sa'yo ang bagay na yon, ha? Basta na lang po siyang pumunta kanina dito at ibinalita na bumalik na si Camille. Camille? Sino naman ang Camille na yon? Dati po siyang girlfriend ni Edgar. Haha, parang alam ko na. Ibinida niya sa'yo yung Camille na yon. Tapos sinabi niya na ang babaeng yon ang gusto niya pa rin para sa apo niya. Alam ko na ang ganyang mga style, anak. Ganun na nga po. Pinagpipilitan pa niya na akong dahilan kung bakit hindi nagkatuluyan yung dalawa. Malaya na naman noon si Edgar nung magkakilala kami. Ba't tanga pala talaga ang matandang yon? Ay nako, dahil sa kanya nagkakasala ako. Pero hindi ko nababawiin pa ang sinabi ko na tanga siya. Naghahanap lang po siya ng butas para magalit sa akin. Nandyan ba sa kanilang matandang yon, anak? Opo. Hindi naman po yun basta umaalis. Pupuntahan ko muna at nang mapangaralan bago siya mamatay. Nay, wag na po. Hayaan na lang po natin. Anong hiyaan? Kaya namimihasa dahil alam niyang hindi ka lalaban. Lola pa rin po siya ni Edgar. Ayoko na pong lumala pa ang anumang alitan namin. Bueno, sige. Pagbibigyan kita. Pero sa susunod na malaman kong pinaiiyak ka na naman niya, hindi mo na ako mapipigilan na kumprontahin pa ang matandang yon. Nagpaalam pala si inay sa amo niya na hindi siya papasok kinabukasan. Sobrang saya naming mag-ina dahil dun matutulog si inay. Hindi na nga umalis sa tabi nito ang anak ko. Si nanay na rin na nagluto ng hapunan namin habang ako nakaupo lang. Naku anak, wag mo nang kulitin ang lola mo dyan. Maupo ka na lang sa tabi ko. Hayaan mo na lang siya. Ganyan talaga ang mga bata. Tsaka minsan lang naman akong dumalaw dito sa inyo. Nay, salamat nga po pala't nandito kayo. Nakakapanibago na kami na lang dito sa bahay. Ayaw mo pa kasi sa bahay natin. Ayoko naman pong iwan itong bahay. Kaysa naman sa nangungunsumi ka sa matandang yon. Iiwasan ko na lang po siya hanggat maaari.
ayoko na pong maulit na masagot ko siya at baka magalit po sa akin si Edgar. Nako anak, kilala naman ni Edgar ang lola niya. Kaya maiintindihan ka nun kung nasasagot mo ng pabalang ang matandang yon. Oo nga po, kaya lang ayoko pa rin po na yun ang maging mitsa nang hindi namin pagkakaunawaan. Gusto ko man po kasing mga tuwiran kay Lola Francisca. Mas lalo lang din magagalit sa akin. Di ikaw ang bahala. Pero alam mo na kahit sino, mauubos ang pasensya sa matandang yon. Pagdating ni Edgar, kakausapin ko siya. Bakit naman po? Ano ang balak ninyong sabihin sa kanya? Di sasabihin ko lang sa kanya na kung pwedeng sa bahay muna kayong mag-ina. Di ba, Nay? Sinabi ko na po sa inyong dahilan ko. Baka kasi ayaw mo lang dahil kay Edgar. Kung gusto ninyo, kayo na lang po ang dumito sa bahay. Di lalo kang inaway ng matandang yun. Wala naman po siyang pakialam kung sinong patitirahin namin dito sa bahay Di sige, pag-iisipan ko muna. Alam mo naman kasi na namamahay ako pag nasa ibang bahay. Katunayan nga yan ang dami kong dalang babasahin dahil hindi ko alam kung makakatulog ba ako mamaya. Patatabihin ko po pala sa inyo si Aya. Kakantahan kayo niyan gaya ng ginagawa niya sa akin. Siya, sige anak. Baka makatulog ako kung tatabi sa akin ang apo ko. Siya nga pala, hindi ka ba hirap sa pagtulog ngayong buntis ka? Hindi naman po, Nay. Inaalala ko kasi nung ipinagbubuntis mo si Aya, hindi ka makatulog sa gabi. Ewan ko lang po kapag naglimang buwan na itong tiyan ko, kung meron bang pagbabago. Tayo na ngang kumain. Baka gutom na itong apo ko Kinabukasan, kahit alam kong puyat si inay dahil hindi siya nakatulog ng maayos, maaga pa rin siyang gumising para maghanda ng almusal namin. Pagkatapos naming kumain, hinarap naman niya ang paglalaba kahit pinipigilan ko siya. Sinabihan ko pa nga na matulog na lang para makabawi siya. Pero matigas ang pagtanggi niya. Mamaya na lang daw siya matutulog. Nagsasampay na siya sa labas na marinig kong kausap niya si Lola Francisca. Kailan ka pa dumating? Kahapon lang po. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nasaan ba si Desiree? Nasa loob po siya at pinagpapahinga ko muna. Bakit? Masama ba ang pakiramdam niya? Hindi naman po. Ako lang ang nagpresenta na maglaba. Ay nako, kahit kailan talaga, tamad yang ampun mo. Hindi po tamad ang anak ko. Pinipigilan nga niya ako na gumawa, pero ako lang ang mapilit. Sabihin mo nga sa akin, sino ba ang mga magulang ni Desiree? Hanggang ngayon kasi wala pa kaming alam sa pagkatao niya. Wala po akong masasabi sa inyo dahil hindi ko rin alam kung sino ang pamilya niya. Tsaka po para sa akin, kahit hindi siya galing sa akin, anak ko pa rin siya. May problema po ba sa pagiging ampon ni Desiree? Paano ko sabihin ko sa'yo na may issue dahil sa pagiging ampon niya? Kaya po ba hanggang ngayon, hindi niyo pa rin siya tanggap bilang asawa ng apo ninyo? Siguro maraming sinusumbong ang ampon mo sa'yo, no? Natural lang po siguro na sa akin siya magsasabi ng problema niya. Alangan naman hong sa ibang tao pa. Wala naman akong pakialam. Kung ganun naman pala, ano po ba ang ginagawa niyo dito? Wala naman pala kayong pakialam. Gusto ko lang malaman kung ano ang ginagawa mo rito. Baka kasi nagpapatira na ang ampon mo nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Kung sakali man po, napatirahin ako ng anak ko sa bahay nila. Wala na po siguro kayong pakialam dahil bahay nila yon. Anong hindi ko bahay? Ang lupang kinatitirikan ng bahay nila, pag-aari ko. Kaya dapat nagpapaalam muna sila kung meron silang patitirahin o babaguhin sa bahay nila. Sobra naman po ata yan.
Kung ganyan rin lang naman po ang pakikialam ninyo sa mag-asawa, dapat hindi na ninyo sila pinatira dito. Kaya ko lang naman sila pinatira dyan para nakikita ko pa rin ang apo ko. Ngayon nga na nandito lang ako napapabayaan pa ni Desiree si Edgar. Paano pa kaya kung nasa malayo sila nakatira, ha? Sa tingin ko po, mas magiging tahimik ang buhay nila kung sa malayo sila nakatira. Dahil walang taong mangingialam sa kanila. Alam mo, ngayon alam ko na kung saan nakuha ni Desiree ang ugali niya. Ano po ba talaga ang problema ninyo sa anak ko, ha? Lahat! Kung bakit ba kasi siya ang pinakasalan ng apo ko? Wala na po kayong magagawa sa bagay na yan. Kasal na po sila. Huwag niyo na po sanang aawayin ang anak ko, lalo't buntis siya. Wala akong pakialam kung buntis man siya. Oras na makuna ng anak ko dahil sa inyo. Baka po ang konting respeto ko sa inyo ay tuluyan ng mawala. Pumapatol po ako sa mas matatanda sa akin, lalo na yung walang pinagkatandaan. Mula sa pagkakasilip ko sa bintana, kitang-kita ko ang nangyayaring pagtatalo ng dalawa. Lihim na lang akong napangiti na makita ko na bigla na lang tumalikod at naglakad palayo si Lola Francisca. Ibig lang sabihin nun, hindi niya na kaya ang pakikipagtalo kay inay. Kilala ko rin kasi ang nanay ko na hindi nagpapatalo. Lalo na kapag alam niyang siya ang tama. Akala niya, ha? Kahit maghapon pa kami magtalo, hindi niya ako mapapaatras. Mabuti, Nay, hindi niyo siya pinagtaasan ng boses. Gusto ko na nga siyang bulyawan, anak. Nagtitimpi lang talaga ako kanina. Kung sakali po pala na dito kayo titira, magkakaproblema din pala ako sa kanya. Baka lumala pa ang alitan namin. Kung sakali nga na dito talaga ako titira at araw-araw kanyang aawayin, ako ang makakalaban niya, anak. Mapapatulan ko na talagang matandang yon. Ayoko naman po na mapaaway kayo ng dahil sa akin. Anak, kilala mo ko. Hindi ako ang nagpapasimula ng away. Pero kapag hinamon ako, hindi ako umaatras. Pero Nay, matanda na po si Lola Francisca. Nasa 70 na po ata siya. Matanda na nga siya, anak. At konting panahon na lang ang natitira sa kanya. Pero ayaw niya pang magbago. Siguro nga po, may mga taong hindi na talaga magbabago. Kaya nga po, mabuting iwasan na lang siya. Paano mo namang maiiwasan ng matandang yon, Aber? Nasa iisang compound lang kayo at kapitbahay mo pa. Alangan namang habang buhay ka na lang hindi lalabas sa bahay na ito. Sabi niyo nga, ilang taon na lang ang natitira sa kanya. Ibig pong sabihin, hindi habang buhay, mapapakialaman niya po kami ni Edgar. Anak, makakatiis ka pa siguro kung hindi ka buntis ngayon. Ikaw at ang nasa tiyan mo lang naman ang inaalala ko. Alam ko naman po yun. Lahat po gagawin ko para mapangalagaan ang sanggol sa sinapupunan ko. Basta anak, pag-isipan mo pa rin ang iniaalok ko sa'yo na sa bahay na lang muna kayo ng apo ko. Doon makakakilos kayo ng maayos nang walang mga matang nakasubaybay. Opo, sasabihin ko po kay Edgar pag uwi niya. Gawin mo, anak. Para hindi ko na siya kailangang kausapin pa. Bukas ng umaga, kailangan ko nang umalis at may trabaho pa ako. Tsak po na, mamimiss po kayo ni Aya. Ako rin naman, anak. Kung pwede nga lang na hindi na ako magtrabaho para siya na lang sanang aalagaan ko. Kaya lang kailangan ko rin namang mag-ipon para sa aking pagtanda. Hanggat kaya niyo po magtrabaho, sige lang po. Pero wag niyo rin pong pababayaan ang kalusugan ninyo. Mag-enjoy din po kayo sa buhay. Nag-e-enjoy naman ako dahil nakasama ko kayong mag-ina. Nung dumating si Edgar galing trabaho, hindi pa nga siya nakakapagpahinga, pinatawag na siya ng Lola Francisca niya. Siguradong meron na naman siyang sasabihin laban sa akin. At mababanggit din niya ang nanay ko.
Napahinga na lang ako ng malalim. At meron ding kaba sa dibdib ko. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin noong nakaraan. Nalaman ko lang sa asawa mo na umalis ka na at 2 linggo ka ring nawala. Pasensya ka na, Lola, kung hindi na ako nakapagpaalam noon. Kaalis mo nga lang kung sino-sino nang pinatutuloy ng asawa mo sa bahay ninyo. Ha? Sino po ang pinatuloy ng asawa ko sa bahay namin? Eh di yung nanay-nanayan niya. Si nanay lang naman po pala eh. At saka binanggit na po yun ni Desiree nung tumawag ako sa kanya. Okay lang sa'yo na nagpatuloy siya sa bahay ninyo? Hindi naman po ibang tao si Nanay Esther eh. Kung okay lang sa'yo, pues sa akin hindi. Huwag mong kalilimutan na pag-aari ko pa rin ang lupang kinatitirikan ng bahay ninyo. Ayoko na merong tumutuloy na hindi ko naman alam ang pagkatao. Kilala ko po si Nanay Esther. Mali po kayo ng iniisip sa kanya. Nakausap ko ang Esther na yon. Sa paraan pa lang ng pagsasalita niya mahihinuha mo na agad kung anong pamilya ang pinanggalingan niya. Huwag naman po kayong ganyan. Lahat na lang ng tao sa paligid nilalait nyo. Panlalait na ba agad sa'yo ang pagsasabi ng totoo? Kung yan lang po ang dahilan kaya nyo ako pinapunta rito, uuwi na lang ako. Gusto ko po kasi magpahinga muna. Meron pa akong sasabihin sa'yo. Huwag ka munang umuwi. Ano po ba yon? Bumalik na si Camille dito sa atin. Ilang beses na nga siyang dumalaw sa akin Ano naman po sa akin? Hindi ganyan ang reaksyon na inaasahan ko sa'yo, Edgar. Hindi ka ba masaya na bumalik na siya? Masaya ako para sa kanya. Siguro mayaman na siya at masaya sa buhay. Kinukumusta ka nga niya Pinagsisisihan na daw niya ang pag-iwan sa'yo. Gusto daw niya magsimula ulit kayong dalawa. Lola, ano ba yung sinasabi nyo? Alam niyong pamilyado na akong tao. Oo, alam ko. Pero kahit kailan, hindi ko matatanggap ang babaeng pinakasalan mo. Si Camille pa rin ang gusto ko. At kayo ang bagay na dalawa. Pareho kayong nakatapos at mula sa maayos na pamilya. Hindi gaya ng asawa mo. Ayoko na lang magsalita sa babaeng yon. Tumigil na kayo, Lola. Huwag niyong sirain ang pamilya ko. Gusto ko kang ayusin ang buhay mo Wala ka namang mapapala sa asawa mo. Tamad na nga, feeling prinsesa pa. Hindi naman bagay sa kanya. Wala po akong pakialam sa opinyon niyo. Basta tigilan niyo na ako. Uuwi na ako sa pamilya ko. Kahit ano pa ang pagtutol na gawin mo, gagawa ko ng paraan para magkahiwalay kayo ng babaeng yun. Natagalan rin si Edgar sa bahay ng lola niya. Pagbalik nga niya, salubong ang kilay niya at hindi maipinta ang muka. Nasisiguro ko nagtalo na naman sila. Hindi pa man ako nakakapagtanong. Sinabi na niya ang pinag-usapan nila. Noon pa kasi si Camille na ang gusto ng lola mo. Pero hindi naman yata tama na gusto pa niya makipag-ayos ka sa ex mo. Hindi ko nga rin alam kung anong utak meron si Camille para makipagtulungan kay Lola. Alam naman niyang may asawa na ako Bagay nga sila na maging maglola. Pareho kasi silang mag-isip. Huwag kang mag-alala. Kahit ano mangyari, hinding-hindi ko kayo ipagpapalit. May tiwala naman ako sa'yo Wala bang asawa si Camille? Hindi ko alam. Hindi naman ako nakikibalita sa kanya. Medyo kinakabahan nga ako Lagi kasi siyang dumadalaw sa lola mo. Paano kung kausapin niya ako? Kapag dumating siya, huwag ka na lang lumabas ng bahay natin. Matalas din kasi siyang magsalita, parang si Lola. Ganun na nga ang gagawin ko. Alam mo naman na hindi ako sanay na makipagtalo Basta lahat ng nangyayari dito sa bahay, sabihin mo agad sa akin, ha? Oo, sasabihin ko lahat. Huwag mo na lang pansinin si Lola kung meron siyang sinasabi na hindi maganda. Sinabi ba niya na nasagot ko siya? Sobra na kasi siya kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Naiintindihan naman kita. Minsan talaga sumosobra na si Lola. Huwag ka mag-alala. Hindi ko na uulitin yun. Mas inaalala pa nga kita kaysa kay Lola Baka sa mga sinasabi niya, makasama sa baby natin.
Yun nga din ang inaalala ko. Kaya iiwas na lang ako hanggat maaari. Kapag malaki na yung tiyan mo, iniisip ko nga na kumuha na lang ng makakasama nyo rito para meron din mag-aasikaso kay Aya. Huwag mo nang isipin yun. Kaya ko pa naman kumilos. Tsaka, nabanggit nga pala ni nanay kung pwedeng doon na muna kami sa kanya. Pwede naman sana yon. Kaya lang, inaalala ko tong bahay. Baka kapag walang nakatira, bawiin ni Lola Francisca. Yan nga lang. Pwede rin sanang dito muna ang inay. Kaya lang, alam ko na pagmumulan yun ng away natin sa lola mo. Hindi ko na alam kung saan tayo lulugar eh. Hindi siguro issue sa lola mo kung paminsan-minsan dadalaw ang inay. Oh, sige, papuntahin mo dito si Nanay Esther para hindi ka rin mainip. Nang mga sumunod na araw, napapadalas nga ang pagdalaw ni inay sa amin na hindi naman nagustuhan ni Lola Francisca. Sakto na pupunta sana siya at si Camille sa bahay nang makita nila si inay na nagwawalis sa labas. Biglang bumalik ang dalawa at hindi na tumuloy. Hindi naman pala maganda ang Camille na yun. Maputi lang. Kaya din siguro naghiwalay sila ni Edgar dahil hindi sila bagay. Pero mayaman siya, Nay. O ano naman? Kaya pala nagustuhan siya ng lola ng asawa mo. Mukhang lahat ng sama ng ugali sinalo ng matandang yon. Ano kaya ang kailangan nila sa akin? Ano pa ba? Di para insultuhin ka at pagsalitaan ng hindi maganda. Para bang sa teledrama lang ang gagawin nila. Si nanay talaga. Ginawa niya bang palabas sa TV ang buhay ko? Totoo naman anak ka. Baka nga mahilig din silang manood ng ganon. Tapos, yung ginagawa ng mga kontrabida, di yun din ang gagawin nila sa'yo. Bigla tuloy humilab ang tiyan ko. Ha? Ayos ka lang ba anak? Dadali na kita sa ospital. Okay lang po ako. Normal na ito sa buntis. Sigurado ka ba? Opo, Nay. Pinakaba mo naman ako Nervyosa din po pala kayo. Pagdating lang sa'yo anak, hindi mo naman maiaalis sa akin yon. Ay, maiba nga ako. Ano palang sabi ni Edgar dun sa ex niya? Wala ka pa kasing kinikwento sa akin, anak. Ayun, pinagtalunan po nilang maglola yan. Sabi niya, hindi niya kami ipagpapalit. Ganyan ang tunay na lalaki. Siyempre naman po. Kaya may tiwala ako kay Edgar. Kahit magubad pa si Camille sa harapan niya, hindi makikipagbalikan sa kanya ang asawa ko. Pero nak, huwag ka rin pakakampante. Dahil sa ugali ng lola niya, lahat gagawin nun, kahit ikapahamak mo pa. Wala naman po siyang magagawa kundi ipilit ang gusto. Mag-iingat ka pa rin kapag kayo lang ng apo ko ang nandito sa bahay. Sinusunod ko naman ang bilin ni inay kapag kaming dalawa lang ng anak ko sa bahay. Nang minsang kumatok si Lola Francisca, hindi ko siya pinagbuksan. Nagkulong lang kami ni Aya sa silid namin. Pero kinabukasan ang aga niya kaming pinuntahan. Hindi pa kami nakakapag-almusal ng anak ko. Hoy! Akala mo yata hindi ko alam na sadya mo akong pinagtataguan. Katok ako ng katok kahapon dito. Nakatulog po kasi ako kahapon. Kaya hindi ko po narinig ang pagkatok ninyo. Sinungaling! Sa tingin mo maluloko mo ko, ha? Ano po ba ang kailangan ninyo sa akin? Ang gusto ko, iwan mo na si Edgar. Bumalik na si Camille at sila ang gusto ko magkatuluyan. Wala po bang kahihiyan si Camille? Na kahit may asawa na si Edgar naghahabol pa rin siya dito? Naku, ikaw ang walang kahihiyan. Pagbalik-balik na rin man natin ang sitwasyon, ang isang ampon na gaya mo, hindi bagay sa apo ko. Baka ang pamilyang pinagmulan mo lahi pa ng kriminal. Wala po kayong karapatan na laitin ang pagkatao ko ng paulit-ulit dahil lang sa ampon ako at walang nakakaalam sa tunay kong pinagmulan. Ay, sino ka para pagtaasan ako ng boses? Sampid ka lang sa bahay na ito. Baka po nakakalimutan ninyo. Asawa ako ng apo ninyo, kaya may karapatan ako sa bahay na ito. Ang tapang mo sumagot
Sino ba pinagmamalaki mo, ha? Ang nanay mo nakagaya mo rin? Hindi ka talaga nababagay sa pamilya namin. Hindi man kami tulad ninyo. Marunong po kaming rumispeto. Hindi gaya ninyo na ipinagyayabang ang pinag-aralan at estado sa buhay, pero mga bastos naman! Walang yaka. Ikaw lang ang nakapagsalita ng ganyan sa akin. Magbabayad ka ng mahal. Ano pa ba ang gagawin ninyo? Nasabi na ninyong lahat na masasakit sa akin. Mas matindi pa sa mga salitang binitawan ko ang ipaparanas ko sa'yo. Pagsisisihan mo na pumasok ka sa buhay namin. Wala akong pakialam kung buntis ka man ngayon. Kahit kailan, hindi ko matatanggap ang mga anak mo bilang apo. Matagal nang nakakaalis si Lola Francisca pero tulala pa rin ako. Nagsisikip din ang dibdib ko pero hindi ko magawang umiyak. Huminga na lang ako ng malalim at saka umupo. Nakakaramdam din kasi ko ng hilo. Pinag-iisipan ko rin kung magsasabi din ba ako kay Edgar tungkol sa nangyari kanina. Sa huli, nagdesisyon ako na magtapat sa kanya nang tumawag siya sa akin. Umiiyak ako habang nagkukwento sa kanya. Kaya kahit sa susunod na linggo pa siya dapat umuwi, napauwi siya nang wala sa oras para kumprontahin ng lola niya. Sumusobra na po kayo, La. Paano kung may masamang nangyari kay Desiree at sa magiging anak namin? Nakapagsumbong na pala sa'yo ang babaeng yun. Tumigil na kayo sa ginagawa niyo. Sabihin niyo rin kay Camille na tumigil na siya sa pagpunta rito. Huwag niyo siyang bigyan ng pag-asa na makikipagbalikan pa ako sa kanya dahil hindi yun mangyayari. Hindi ko gagawin yan. Kung gusto mo, ikaw ang makipag-usap sa kanya. Wala akong balak na kausapin siya. Matagal na kaming tapos. Hindi ka ba nag-iisip? Mas maganda ang magiging kinabukasan mo kay Camille. Eh kayo naman ang naghahabol sa pera niya eh. Eh di kayo magpakasal sa kanya. Bastos kang bata ka! Hindi mo na ako ginalang. Dahil sa ginagawa niyo, kaya nawawala na rin ako ng respeto sa inyo. Ang sabihin mo, nahawa ka na sa babaeng yon. Kaya tama lang na maghiwalay kayo. Gusto niyo talaga masira ang pamilya ko ah. Hindi ko na kaya ang pakikialam niyo. Ipapaalam ko kay nanay at tatay ang ginagawa niyo sa akin. Akala mo ba matatakot mo ko, ha? O sige, magsumbong ka. Wala akong pakialam. Hindi niyo ba naiisip kung bakit hindi na kayo dinadalaw ng mga kapatid ko at mga magulang? Tuwing dumadalaw sila, wala na kayong bukang bibig kundi laitin ang mga dala nila. Yung mga bayaw at hipag ko, wala na kayong ginawa kundi maliitin sila. Ako na lang ang nagtsatsaga sa inyo eh. Pero ganito pa ginagawa niyo sa akin? Mga ingrato at ingrata ang mga magulang mo at mga kapatid mo. Wala silang utang na loob. Pagkatapos ng mga ginawa ko sa inyong lahat. Marunong po silang tumanaw ng utang na loob. Pero hindi lang nila matagalan ng ugali nyo. Kung gusto mong gumaya sa kanila, o sige, lumayas ka sa bahay ninyo. Wala ka ring utang na loob. Naaawa lang ako sa inyo kaya hindi kami umaalis. Pero oras na sagarin nyo ang pasensya ko. Lalayas na kami ng mag-ina ko. Bahala na kayo sa buhay nyo. Pagkatapos ng pag-uusap ni na Edgar at ng lola niya, napansin kong hindi na naglalabas si Lola Francisca sa bahay niya. Hindi na rin pumupunta si Camille para dalawin ng matanda. Hindi ko alam kung dapat na ba akong mapanatag. Kasi iba ang nararamdaman ko sa pananahimik ng lola ng asawa ko. Sinabi ko naman kay inay ang bumabagabag sa akin nang dumalaw siya sa amin. Malay mo naman, natauhan na siya. Pero anak ha, huwag ka pa rin pakakampante. Hindi ko po alam kung dala lang ng pagbubuntis ko, kakaibang nararamdaman ko na to. Baka dahil din nga sa pagbubuntis mo at trauma na rin sa matandang yon. Alam mo, kung mahina-hina lang ang loob ng taong haharap sa kanya, naku malamang matagal nang inatake sa puso. Baka nga po dahil sa labis na pag-aalala lang. Eh ano naman ang sabi ni Edgar sa ginagawa ng lola niya? Sinabihan niya po na kapag hindi pa siya tumigil sa panggugulo sa amin,
aalis na kami sa bahay nito. Dapat lang nga siguro na umalis na kayo dito. Bukas naman ang bahay ko para sa inyo. Doon na lang kayo. Sasabihin ko po kay Edgar. Ayos ka lang ba? Bakit parang hingal na hingal ka, anak? Napagod lang po siguro ako. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Ako na ang bahala sa mga gawain dito. Kaya madalas kitang puntahan dito eh. Nakakahiya naman po. At pagod din naman kayo sa trabaho ninyo. Naku naman, hindi ako masyadong pagod sa trabaho ko. Nagbabantay lang naman ako eh. Ay nako, sa tingin ko sa'yo hindi maganda ang lagay mo. Namumutla ka. Ayos lang po talaga ako, Nay. Hindi yun ang nakikita ko. Mabuti padaling kita sa doktor. Hindi na po, Nay. Mag-aaksaya lang po tayo ng oras. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Kung ayaw mo, tatawasin na lang kita. Baka mamaya nausog ka lang. Hindi naman po ako lumabas ng bahay buong araw. Wala po akong nakakasalamuha. O wala ka bang ibang nararamdaman? Wala po, Nay. Tamang-tama. Hapon na rin naman. Pwede na kitang tawasin. Kukunin ko lang ang gamit ko, ha? Lagi niyo po palang dala ang gamit ninyo? Oo naman, anak. Minsan nga alam mo, sa trabaho ko, may nahimatay kaming customer. Yun naman pala kinukulam siya. Talaga, Nay? Oo. Uso pa pala ngayon ang kulam, ano? Lalo na sa mga maiitimang budhi at walang takot sa Diyos. Sino po ang nagpakulam sa customer ninyo? Iniutos lang nung hipag niya. Malaki daw pala kasi ang inggit nito sa kanya dahil takot na malamangan. Ay, napakababaw naman para gawin yun sa hipag niya. Nako anak, madalas naman sa mabababaw na dahilan nagsisimula ang inggit. Oras na nagpalamon ka sa matinding galit at inggit, mabubulagan ka hanggang sa makagawa ka ng masama sa kapwa mo. Nang umpisahan akong tawasin ni Inay, tumahimik na lang muna ako habang pinapanood ng ginagawa niya. Kumuha siya ng kandila at sinindihan yun. Sabi niya kung itim ang magiging usok, maaaring may gumagambala sa akin. Pero ordinaryong usok lang naman ang lumalabas sa kandila. Kumuha rin siya ng papel at saka yun pinahiran ng langis. Sakay tinapat sa apoy. Tiningnan din niya ang mga palad ko. Hinilot din niya ako mula ulo hanggang paa. Salamat po, Nay. Guminhawa po ang pakiramdam ko. Hindi ka naman pala nausog. Baka nga pagod ka lang. Medyo malaki na rin kasi ang tiyan mo. Baka isa rin yun sa dahilan kung bakit ka hinihingal. Sabi ko naman po sa inyo ayos lang po ako. Wala ka bang gustong kainin o hinahanap? Wala naman po, Nay. Hindi ako maselan gaya ng pagbubuntis ko kay Aya. Ingatan mo pa rin ang sarili mo. At yung kabilin-bilinan ko, wag na wag mong kakalimutan. Akala ko dahil hindi na lumalabas si Lola Francisca, matatahimik na rin ako. Nagpalamig lang siguro siya dahil habang inilalabas ko ang basura namin, nakita ko siyang naglalakad palapit sa akin. Gustuhin ko mang umiwas, wala nang pagkakataon. Nagsasaya ka na siguro ngayon dahil nagkakagulo kami ng apo ko. Bakit naman po ako nagsasaya? Gusto ko nga po kung magkaayos kayo. Sa palagay mo, maniniwala ako sa iyo, ha? Bakit po ba ganyan na lang lagi ang galit ninyo sa akin? Lahat naman po ginagawa ko para magustuhan ninyo ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko nga sa'yo? Hindi kita matatanggap kahit kailan. Dahil po ba kay Camille? Oo, at dahil sa pagkatao mo. Hindi ko naman po kasalanan kung inabandona ako ng tunay kong magulang. Kung alam nyo lang na gusto ko rin silang makilala para mabuo ang pagkatao ko. Marami din po akong katanungan sa isip ko. Huwag mo nga akong dramahan. Hindi ako maaawa sa'yo kahit kailan. Gusto kong mawala ka na sa buhay ng apo ko. Kung talagang mahal mo siya, iisipin mo ang kinabukasan niya. At yun sa piling ni Camille.
Binibigyan kita ng pagkakataon na lumayo. Dahil kapag hindi mo ginawa yon, magsisisi ka! Hoy! Eh, Ano na naman bang pinagsasasabi mo sa anak ko, ha? sinasabihan ko lang tong ampon mo na iwan na si Edgar. Nasa tamang pag-iisip ka pa bang matanda ka? Kasal sila ni Edgar, tapos gusto mong paghiwalayin sila? Ano ngayon? Marami naman dyan naghihiwalay kahit kasal sila. Dahil yun ang desisyon ng mag-asawa. Pero ikaw, pilit mong pinaghihiwalay ang dalawa dahil sa pagiging makasarili mo. Gusto mong masunod ang kagustuhan mo. Kapag hindi pa rin nakipaghiwalay ang babaeng yan, guguluhin ko ang buhay niya hanggang siya na mismo ang sumuko. Punong-puno na talaga ako sa iyong matanda ka. Para kang hindi babae at ina kong magsalita. Sinabi ko lang naman kasi sa umpisa pa lang, dyan sa ampon mo, na hindi ko siya gusto para kay Edgar. Pero nagpakasal pa rin siya. Kaya tama lang na magdusa siya ngayon. Oras na lumapit ka pa sa anak ko. Ako nang makakalaban mo. Binabalaan kita. Baka kung ano ang magawa ko sa'yo. Ay, pinapakita mo na talaga ang tunay mong kulay. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako magpapakita sa'yo ng awa kahit matanda ka na. Nay, pumasok na po tayo. Masama po ang pakiramdam ko eh. Nakita mo na! Nakita mo na ang ginagawa mo sa anak ko! Oras talaga na may masamang mangyari sa apo ko! Hindi kita mapapatawad! Ang arte naman. Sana nga makunan ka na lang para wala nang lalabas na pangit. Anong sinabi mong matanda ka? Nay, hayaan niyo na lang po siya. Magpasalamat ka! At mas mahalaga sa akin ang anak ko! Dahil baka hanggang ngayon, hindi pa tayo tapos! Inalalayan na ako ni Inay na pumasok sa loob ng bahay. Habang naglalakad kami, lumingon pa ako kay Lola Francisca. Naroon pa rin siya sa kinatatayuan niya. At nahuli ko pa ang matalim niyang titig. Nang nasa loob na kami, pinaupo muna ako ni Inay at saka siya kumuha ng tubig. Salamat po, Nay. Ayos naman na po ako. Medyo nahilo lang ako kanina. Walang dapat sisihin, kundi ang matandang yon. Ayoko na siyang unawain. Sa susunod na pagsalitaan niya ako ng hindi maganda, sasagutin ko na siya. Wala siyang karapatan na hilingin na mawala ang sanggol sa sinapupunan ko. Tama lang ang gagawin mo. May sa demonyo ata ang matandang yon. Hindi ako papayag, anak, na dumito pa kayo. Hindi ako mapapalagay na hindi ko kayo kasama ng apo ko. Kung hindi siguro ako dumating kanina, baka may gawin pa siya sa'yo. Hintayin na lang po natin si Edgar. Ayoko pong umalis na hindi siya dumarating. Sige, at gusto ko rin siyang makausap. Ilang beses din namin nakitang maaligid sa labas ng bahay si Lola Francisca. Gusto nga siyang labasin ni Inay. Pero pinipigilan ko lang siya. Nang dumating si Edgar, kinausap siya ni Inay. Tahimik naman ako habang nakikinig lang sa kanila. Okay lang sana kung nandito ka, pero nasa malayo ka. At hindi ako mapapalagay habang nandito ang anak ko at ang aking apo. Pasensya na kayo, Nay, sa ginagawa ng lola ko. Wala po akong tutol kung uuwi muna sa inyo ang mag-ina ko. Mas mapapanatag din po ako kung nasa inyo sila. Salamat, Edgar, at hindi ka tumutol. Sa tingin ko, sinasapian na ang lola mo dahil kung ano-ano na ang sinasabi niya. Kahit kailan talaga, hindi ko siya mapapatawad sa sinabi niyang sana makunan na lang ang anak ko. Maiwan ko po muna kayo, ha. Pupuntahan ko lang po si Lola. Habang hinihintay namin na bumalik si Edgar, tiningnan ko muna ang mga pasalubong niya para sa amin. Ang inay naman nasa kusina at naghahanda ng hapunan namin kasama ng anak ko. Hindi ko naman maiwas ang kabahan at mag-alala sa pakikipag-usap ng asawa ko sa lola niya. Sigurado kasing magiging mainit na naman ang pagtatalo nila maglola. Oh,
Bakit may mga nakasinding kandila rito? Edgar, dumating ka na pala. Lola, para saan ang mga kandilang yan? Wala lang ito. Bakit ka nga pala nandito? Aalis na kami rito. Doon muna mag-ina ko sa bahay ni Nanay Esther. Sigurado ako na nakapagsumbong na sa'yo ang dalawang yon. Ano naman kaya kasinungalingan ang sinabi nila Hindi sa'yo? ko na po kaya yung mga ginagawa nyo at mga sinasabi nyo sa asawa ko. Pati ang inosenteng sanggol, dinadamay nyo pa. Napuno lang ako, kaya ako yun nasabi. Kami po ang punong-puno na sa inyo. Suko na ako. Aalis na lang kami para pare-pareho tayong matahimik. Hindi ko naihintayin na may masama pang mangyari sa mag-ina ko bago ako kumilos. Apo, sana naman hayaan mo magkausap kayo ni Camille. Malay mo, magbago ang isip mo kapag nakita mo siya. Nagkita na po kami. Ano? Nagkita na kayo? Ang kapal ng mukha niya para puntahan ako sa trabaho. Nilinaw ko na sa kanya na wala na siyang aasahan sa akin. Mahalaga sa akin ang pamilya ko kaysa sa yaman na pinamumukha niya. Talaga bang wala ka nang nararamdaman sa kanya, Apo? Matagal nang wala. Kaya tumigil na kayo sa pinaplano niyo. Ay, napakatanga mo talaga! Nakapag-aral ka nga, pero hindi ka naman nag-iisip. Nag-iisip po ako. Kaya nga ginagawa kong tama, Lola. Ay, sige! Umalis ka na! Huwag ka nang babalik dito! Sinisiguro ko sa'yo na pagsisisihan mo ang ginawa mong to! Kayo ang dapat magsisi sa mga ginagawa nyo. Matanda na kayo, La. Dapat mas kayo nakakaintindi. Pero gusto nyo, kami pa ang umunawa sa inyo. Umalis ka na! Ayoko nang marinig ang iba mo pang sasabihin! Sana po sa pag-alis namin, malinawan na ang isip nyo. Ikaw sana ang malinawan sa mga desisyon mo! Baka dahil sa babaeng yan mapahamak ka rin! Mayat maya ang silip ko sa may bintana. Naiinip na kasi ko sa paghihintay kay Edgar. Natagalan na kasi siya sa bahay ng lola niya. Iniisip ko na baka naging mainit na naman ang pagtatalo nila. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makita ko ang asawa ko na pabalik na. Ano nangyari? Nagtalo kami. Sinabi ko rin na alis na tayo sa bahay na to. Bahala na siya kung ano gagawin dito. Pasensya ka na kung dahil sa Wala akin. kang kasalanan. Sobra na nga ang pagtitiis mo eh. Kapag nasa inyo ka na, mapapanatag ka na rin. Paano nga pala ang lola mo? Bago ako bumalik dito, kinausap ko na mga magulang at mga kapatid ko kanina. Sinabi ko na ang balak natin. At sumang-ayon naman sila. Alam kasi nila na nahihirapan ka na rin. Bibisitahin daw nila ang lola sa mga susunod na araw. Sana papaliwanagan nila ang lola mo. Sana nga. Ayoko na muna siyang isipin. Ang mahalaga sa akin ay ang mailayo muna kayo rito. Kinabukasan din umalis na kami sa bahay na yon. Nahuli ko pang nakasilip sa may bintana si Lola Francisca nung paalis na kami. Pagdating sa bahay namin, mas gumaan na ang pakiramdam ko. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Pagkahatid nga sa amin ni Edgar, umalis na rin siya para pumasok naman sa trabaho niya. Sa wakas, nakaalis na rin kayo sa bahay na yon. Oo nga po. Alam mo anak, napansin ko nung paalis tayo. Nakasilip sa may bintana ang matandang yun. Nakita ko naman po siya. Sigurado ako, masaya na siya ngayon dahil hindi na niya ako makikita pa. Malalaman niya ngayon kung gaano kalungkot ang mag-isa sa buhay. Iniwan na rin siya ng huling taong nagtsatsaga sa kanya. Sa totoo lang po, Nay, nakakaramdam pa rin po ako ng kaunting awa kay Lola Francisca. Pagkatapos ng mga ginawa niya sa'yo, nakakaramdam ka pa rin ng simpatsya sa matandang yun. Sa bagay, hindi naman niya tayo kasing sama. May tao po pala na sobrang sama. Oo, pero bibihira lang sila. Sabi ko nga sa'yo, tumanda na ako sa ganitong edad. Ang matandang yun lang ang nakilala ko na ganoon ang ugali. Sana magbago pa rin siya.
para hindi mapunta sa impyerno ang kaluluwa niya. Ay nako anak, tama na nga ang usapan tungkol sa kanya. Kalimutan na natin siya. Nay, matutulog po muna ako ha. Bigla po kasi akong inantok eh. Sige lang, magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala sa apo ko. Itinigil na muna ni inay ang pag-aayos ng mga gamit namin at iniwan na akong mag-isa sa silid. Ilang sandali lang, nakatulog na ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Pero nagising ako dahil sa panaginip. Uminat muna ako bago tumayo. Naabutan ko si inay at anak ko na nasa sala at naglalaro. Gising ka na kaagad. Sandali lang po ba akong nakatulog? Oo, halos kalahating oras pa lang. Nanaginip kasi ako eh, kaya ako nagising. Ano ang napanaginipan mo, anak? Ang huli ko pong natatandaan, may tumatawag sa pangalan ko sa panaginip ko. Ipagtitimpla muna kita ng gatas ha. Maupo ka muna dito. Babawi na lang po ako ng tulog mamayang gabi. Baka nagugutom ka. May binili ako dyan kanina na banana Q habang tulog ka. Mamaya na lang po, Nay. Hindi pa naman po ako nagugutom eh. Kinabukasan, kami na lang ng anak ko ang naiwan sa bahay. Pumasok na kasi si inay sa trabaho at hapon pa ang balik niya. Nagbilin pa siya na bibili na lang siya ng ulam namin para sa hapunan. Hinayaan ko naman na maglaro muna si Aya sa labas dahil maaga pa naman. Nakabantay lang ako sa kanya. Habang nakaupo sa tapat ng bahay namin, kanina ko pa nararamdaman na parang merong nagmamasid sa akin. Nang lumingon ako sa bandang kanan ko, sa di kalayuan, may matandang nakatingin sa akin. Nakatakip ang bibig niya at merong binubulong na kung ano. Nawala lang ang atensyon ko sa kanya nang tawagin ako ng anak ko. Pagsulyap ko ulit sa kinaroroonan ng matanda, wala na ito. Nagpalinga-linga pa ako pero hindi ko na siya nakita. Bakit tamilmil kang kumain? Hindi mo ba gusto ang ulam natin? Busog po kasi ako, Nay. Ano bang kinain mo kanina? Wala po. Oo. Huling kain ko eh nung nagtanghali pa. Tapos sasabihin mong busog ka. Ewan ko po ba? Bigla na lang akong nawala ng ganang kumain eh. Naku anak, pilitin mo pa rin kumain. Alang-alang sa bibing nasa tiyan mo. Pinipilit ko naman po. Kaya lang para akong nasusuka. Gusto mo na bang magpahinga muna? Dito na lang po muna ako. Hintayin ko na po kayo matapos kumain. Kung hindi pa maayos ang pakiramdam mo bukas, hindi na muna ako papasok sa trabaho. Kaya ko po ang sarili ko, Nay. Baka mapagalitan na kayo ng amo ninyo dahil sa malimit ninyong pag-absent sa trabaho. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Napansin ko rin kasi na nag-iiba ang kulay ng balat mo. Madalang po kasi ako magpaaraw eh. Pero bukas, pagising ko po, maglalakad-lakad po ako sa labas. Siya sige, ipagbibilin ko na lang din kayo sa kapitbahay natin bukas. Mabait naman ang mga yon. Hindi ko na rin nabanggit kay inay ang tungkol sa matandang nakita ko kanina. Baka tagaron lang din yun. At nagkataon lang na napadaan sa tapat ng bahay namin. Nung gabi, hindi ako makatulog. Biling baliktad ako sa higaan. Nang hindi na makatiis, bumangon na lang ako. Sobrang init din kasi ng pakiramdam ko. Parang gusto kong maligo. Kaya lang siguradong pagagalitan ako ni inay. Hindi ka ba makatulog? Hindi pa nga po. Bakit gising pa pala kayo? Nagising lang ako dahil sa kaluskos dito sa silid mo. Sa amin na nga ba't gising ka pa eh? Baka nagugutom ka. Konti lang ang kinain mo kanina eh. Hindi po ako nagugutom, Nay. Busog nga po ang pakiramdam ko eh. Pagtitimpla na lang kita ng gatas. Agad na nagpunta si inay sa kusina kahit hindi pa ako sumasagot kung gusto ko nga ba ng gatas.
Nang mainom ko ang tinimpla niyang gatas, nakaramdam na ako ng antok. Nakahiga na ako nang lumabas si inay sa silid. Kinabukasan, day off ni Edgar kaya maaga siyang nakauwi. Nakangiti naman ako nagmamasid sa mag-ama ko. Sabik na sabik ang anak namin kaya nagpakarga pa talaga ito sa kanya. Kumusta kayo dito? Ayos naman. Medyo naninibago nga lang. Pumayat ka nga eh. Hindi ka ba makakain? Ewan ko ba? Bigla na lang kasing nag-ibang panlasa ko eh. Baka may gusto kang kainin. Sabihin mo lang, bibili ako. Wala naman akong gustong kainin eh. Pinapahirapan ka ba ng pagbubuntis mo? Hindi naman. Oh, ay, Ang tiyan ko! ha? Bakit? Sobrang sakit ba? Dadalhin na kita sa ospital. Sige, dalhin mo na ako. Sobrang sakit talaga. Halos mawalan ako ng ulirat sa sobrang sakit ng tiyan ko. Pagdating naman sa ospital, inasikaso naman ako agad ng mga doktor. Wala naman silang nakita na diferensya sa akin. Maayos naman daw ang sanggol sa sinapupunan ko. Makalipas ang ilang oras, pinauwi na rin kami. Pagdating sa bahay, hindi rin ako makausap. Pinagpahinga na lang muna nila ako. Ano ang sinabi ng doktor? Bakit pinauwi na agad kayo? Parang hindi pa naman okay si Desiree. Wala naman po kasi nakitang diferensya sa kanya. Okay din po ang baby namin. Sigurado ka ba, Edgar, na na-check up ng maayos ang anak ko? Pagmasdan mo siya, hindi ganyan ang maayos ang kalusugan. Sige, bukas po kapag hindi pa umayos ang lagay niya, dadaling ko siya ulit sa doktor. Mas maputla siya ngayon. Para bang wala nang dumadaloy na dugo sa katawan niya. Patawarin mo sana ako kung hindi ko naalagaan ng maayos ang asawa mo. Wala naman po kayong kasalanan eh. Dala lang po ng pagbubuntis niya ang nangyayari sa kanya. Magiging maayos din po ang lahat. Desiree, anak, gising na. Mukhang sumasakit na naman ang tiyan mo. Nakabaluktot na ako sa higaan dahil sa pamimilipit sa sakit ng tiyan. Nilapitan naman ako ni Edgar at pilit na pinapakalma. Hindi niya malaman kung saan ako hahawakan. Naiiyak na rin ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Bigla rin akong sumuka na may kasamang mga maliliit at kulay itim na uod. Nagtatalunan pa ang mga yon at nang makita ko nga, nawalan ako ng malay. Lumapit naman sa akin si inay. Ganun na lang ang pagkasindak niya nang makitang may lumabas na alupihan sa tenga ko. Sa mga nasaksihan, nagkaideya siya sa totoong nangyayari sa akin. Walang sakit ang anak ko. May bumabarang sa kanya. Ha? Ano po? Sino naman ang gagawa nun sa kanya? Hindi ko alam. Pero sa nakikita ko, mabagsik ang gumagawa nito sa anak ko. At sa paraan pa lang, hindi niya gustong mabuhay ang asawa mo. Ay, anong gagawin natin ay? Ayoko mawala ang asawa ko at ang magiging anak namin. Ako ang bahala. Nakalimutan mo na ba? Na isa rin akong albularya? Sa sobrang pag-aalala ko, nawala na sa isip ko na manggagamot nga pala kayo. Susubukan ko na makipagkasundo sa gumawa nito sa kanya. Kung hindi siya papayag, ibabalik ko sa kanya ang ginawa niya. Dito ka lang muna. Kukunin ko lang ang aking mga gamit. Kinuha lang ni inay ang mga gamit niya sa silid niya. Pagbalik, sinindihan na niya ang 3 kandila na itim ang usok. Tanda na meron ngang kumukulam sa akin. Gamit ang maliit na libreta, nag-usal siya ng dasal na siya lang ang nakakaintindi sa kahulugan noon. Mahigpit namang hawak ni Edgar ang kamay ko. Lumipas ang ilang sandali. Lalong lumalala ang kalagayan ko.
Kilala ko na kung sino ang bumabarang sa anak ko. Mabagsik nga siya. At wala siyang pakialam kung inosente man ang kanyang biktima. Basta maibigay lang ang hinihingi niyang kapalit. At napag-utusan lang din siya na gawin ito sa anak ko. Sino ang walang pusong gagawa nito kay Desiree? Wala naman siyang kaaway. Hindi ako papayag na mawala ang anak ko. Ibabalik ko sa kanila ang sumpang iginawad nila. Gamit ang pinagpira-pirasong puting papel, inusalan yun ng dasal ni inay at saka pinahiran ng langis. Idinikit niya yun sa buong katawan ko. Nagising naman ako sa nararamdaman kong pagkapaso ng balat. Sa bawat nadikitan kasi ng papel, umuusok ang balat ko. Awang-awa naman sa kalagayan ko ang asawa ko. Pero wala siyang magawa kundi tingnan lang ako. Huwag kang susuko, Desiree. Labanan mo kung sino man ang gumagawa nito sa'yo. Isipin mo kami ni Aya. Huli na ang lahat para sa mambabarang na yon. Hindi ko tatanggapin ang pagmamakaawa niya. Sinaktan mo ang anak ko. Ibabalik ko sa iyo ang sakit na ibinigay mo sa anak ko! Akala ko talaga katapusan ko na. Salamat kay inay at nagamot niya ako. Makalipas ang ilang sandali, nawala na ang pananakit ng tiyan ko at ang mga sugat na bigla na lang tumubo sa balat ko. Maging ang paninilaw ko, unti-unti na ring nawala. Magaling ka na. Salamat naman. Parang masamang panaginip lang ang nangyari. Oo, isang masamang panaginip lang ang lahat. Natakot din ako. Akala ko iiwan mo na kami. Ang baby natin. Ligtas siya. Para makatiyak tayo, pupunta tayo sa ospital. Mga anak, ang nasa likod ng nangyari sa iyo ay ang lola ni Edgar. Ano po? Nagawa niya yun sa akin? Paano niya nagawa ang ganong kasamang bagay? Wala siyang kasing sama. Patawarin mo ko, Edgar. Ibinalik ko sa kanya ang sumpa. At baka hindi na magtagal ang lola mo. Sa kabila na nasa peligro din ang buhay ng lola ni Edgar, mas inuna pa rin niya ako. Nang masigurong maayos na ako, tsaka lang niya pinuntahan ng lola niya na ng mga oras na yon nakaratay na sa higaan. Salamat naman, Apo, dumating ka. Akala ko matitiis mo na ako na hindi dalawin. Alam ko na po ang ginawa niyo. Bakit, Lola? Walang kasalanan ng asawa ko sa inyo. Alam ko na, hindi mo na ako magagawang patawarin. Ginawa ko yun para sa iyo, Apo. Dahil kapakanan mo ang nasa isip ko. Kung totoo yan, hindi niyo magagawang ipabarang ang asawa ko. Sa ginawa niyo, ako ang sinaktan niyo. Alam ko. Pero huli na ang lahat bago ko pa mapagtanto na mali ang ginawa ko. Alam ko na, mamamatay na ako. Patawarin niyo ako, Lola. Kung wala na akong magagawa para iligtas kayo. Sapat na makita kita sa huling sandali ng buhay ko. Huwag mo kong iiwan hanggat hindi ako nawawalan ng hininga. Nandito lang ako. Hindi ko kayo iiwan. Alam ko na huli na at hindi ko na maitutuwid ang mga mali ko. Gusto ko sanang ipaabot mo kay Desiree ang taos-puso kong paghingi ng tawad sa mga kasalanan na nagawa ko sa kanya. Mabait po si Desiree. Alam ko na pinatawad niya na kayo. Salamat, Apo. Hindi na ako mag-aalala sa iyo dahil alam ko na aalagaan at mamahalin ka ni Desiree nang higit pa sa ginawa ko. Nang pumikit ang mga mata ni Lola Francisca,
Alam ni Edgar na hindi na muli ito magmumulat ng mga mata. Napaluha na lang siya. Kasabay ng paglapit ng mga magulang niya at mga kapatid sa hinihigaan ng matanda. Ilang sandali pa, maririnig na sa apat na sulok ng silid na yon ang mga iyakan. 3 araw lang siyang binurol, saka hinatid na sa huling hantungan. Kahit naging napakasama ni Lola, nakita ko ang matinding kalungkutan ng asawa ko dahil sa pagkawala niya. Alam kong hindi ganun kadaling tanggapin na wala na si Lola Francisca. Pero gagawin ko lahat para makaahon siya sa kalungkutan. Edgar! Nay! Kasi bakit? Manganganak niya ako! Bakit ka sumisigaw? Dalhin mo na ako sa ospital, dali! Ano? Teka, tatawag ako ng tricycle. Huwag kang aalis dyan. Bilisan mo! Nadala naman ako agad sa ospital. Kahit mahirap at nasa hukay ang isang paa ko, nairaos ko naman ang panganganak ko. Isang malusog na sanggol na babae ang naging anak namin ni Edgar. Ano yung papangalan mo sa baby natin? Francine. Ang gandang pangalan. Alam ko kung kanino mo kinuha ang pangalan niya at nagpapasalamat ako sa'yo. Sa kasalukuyan, dito pa rin kami nakatira sa bahay ng nanay ko. Makalipas kasi ang 1 taon, nakasama si Edgar sa pinadala sa Japan. Ang nangyari naman sa akin, inilihim na lang naming 3 at ibinaon ko na rin sa limot at nagbagong buhay. Walang maidudulot ang matinding galit. Dahil puro sakit lang ang maidudulot nito. Gaya ng nangyari kay Lola Francisca. May pagkakataon siyang pumili. Pero ginusto niyang magpadala sa galit niya sa akin. Nagpapasalamat na rin kami. Dahil sa huling sandali nagawa niyang magpakumbaba at humingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa niya. Hanggang dito na lang po ang aking sulat, Miss Gwen. Sana nakapagbigay ng aral ang kwento ko at inspirasyon sa lahat. Mabuhay po ang inyong channel. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Jessica Orian at kay Baby Elaine. Hello kay Joel Oros from Sydney, Australia, galing kay Maria Oros. Hi kay Margarita Galang from Qatar. Hello kay Mayflor Navilla. Hi kay Risa Flor na nasa Bahrain. Hi kay Normita Legaspi from Cainta, Rizal. Hello kay Lorin Alama from Pampanga. Hi kay Rose Ann Afable. Happy birthday kay Marvin Candalera. At hi sa mga apo ni Victoria Escote na sina Randall Ignacio at Ace de la Cruz. Hi kay Rosemary Casonete. Hello kay na Rosanet, Roxanne, Rochelle, RV at Jersus. Pati sa Galgo family at kay Nakishi, Amaru at kay EJ Meneses. Hi kay Relin Alpe. Hello kay Grapefruit family or pambahay na account from Imus, Cavite. Happy birthday kay Mergy C. Shoutout sa kaibigan ni Nerissa Apigo, si Kay Nakayama at sa pamangkin niyang si Michelle. Hello kay Al Sanuse. Hi kay June Teranya. Hello kay Jamila Enriquez from Riyadh. Hi kay Hayria Asgal from Dammam, Saudi Arabia. Hello kay Jenna Belmondia from Yaugao, Iloilo. Hi kay Ace Tabihe from Zambales. Hello kay Neri Domingo from Olongapo. Hi kay James Sabuero from Misamis Occidental, Mindanao. Hello kay Rachel Bulay. Hi kay Rodel Camacho from Iloilo City.
Shoutout sa Galendo family and Trosio family from Bohol. Hi kay Lance MBB from Malaysia. Shoutout sa Lauga family at Rodihero family from Tibag, Pulilan, Bulacan. At kay Ella. Hi kay Pablo Brignas. And hello kay Jofel Pialante. Maraming salamat sa pakikinig mga solid abangers. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, suportahan nyo ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment, at pag-subscribe. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto. Hanggang sa susunod, God bless.